Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang ipinagmamalaki ng Pangulong Marcos na accomplishments o nagawa niya kontra smuggling. May nakasuhan na bang big time smuggler na may napakulong na ba? Anyway, panoorin natin ang video na ito. Nabigyan na sila ng 15 days, wala silang maisagot, kaya't kinuha na ng gobyerno. At ginawa nating donation sa DSWD. Nandito po, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Ginawang donation ng DSWD. At sabi ko, ang pinaka-nangangailangan dyan, ang mga beneficiary ng 4Ps. Kaya't kunin natin yung bigas, ibigay natin sa kanila at kailangan nila yan. Grabe! After 15 days, walang nag-claim. Di kinuha, dinistribute. Anong mga buwan nun? Mga 2 or 3 months ago, after ng kanyang SONA, siging ka-distribute ng bigas. Yung dinistribute na bigas, yung na-confiscate sa Zamboanga City. If I'm not mistaken, mga around 40,000 sacks of rice yung sa Zamboanga City. Kaya lang after that, sunod-sunod ang mga raids o inspection ng rice warehouses na kung saan bida si Speaker Romualdez at si Congressman Erwin Tulfo. Yung press release ng BOC o si Tamba, umabot na po more than 300,000 sacks of rice ang confiscated. Biglang natigil yung distribution of bigas. Wala na . So, as of now, gusto natin sanang malaman kung ano na po ang status ng mga confiscated rice. Na ulitin ko, more than 300,000 sacks of rice. Yung na-confiscate sa Bulacan ba yun? Yung nandun si Tambaluslos. Halos more than 500 million pesos ang worth ng bigas, more than 200,000 sacks of rice. Nasaan na yun? Na-i-distribute na ba lahat? Palagay ko, hindi pa. So, ano na ngayon? According to my source, na hindi ko mapangalanan alam niya ang pasikot-sikot sa Bureau of Customs and Department of Agriculture. Karamihan daw yung mga ganyan, yung nasis or nagagawan palagi ng paraan. Parang ibid na. Kasi kung hindi na fit for consumption, di-destroy. Wala namang nadi-destroy ng mga bigas. So, kung hindi destroy, pwedeng i-donate sa DSWD, pamigay. So, ang ipinamigay, yung 40,000 sacks of rice. How about the 200,000 plus? Wala tayong kaalam-alam ano na ang nangyari. And according to my source, ibinibid, may bidding. At ang nakakakuha, usually, kung sino rin yung nag-smuggle ng bigas. Tapos na po ang usap-usapan dyan. So, itong mga smuggled rice, lumalabas, walang tax. Kasi, kung kompletong papeles, magbayad ng buwis, yung excise. Dahil smuggled, wala. Mamaya na ibid. Napunta rin doon sa nag-smuggle. Save pa siya ng bayad sa buwis. Loging-logi po ang gobyerno natin sa smuggling. So,
Yun ba ang ipinagmamalaki ng Pangulo, yung nag-distribute lang siya na bigas? Mr. President, I don't know. Ano sa tingin nyo? Basta ako, hindi po ako maligaya yung ganyang accomplishment. Of course, maligaya po tayo yung may bigas na naibigay libre sa mga nangangailangan. Sana ibigay lahat yung more than 300,000 sacks of rice. Ibigay lahat sa mga nasa laylayan. Ako, matutuwa po ako. Kasi, nakatulong sa nangangailangan. Ang aking worry, yung sabi ng aking source o puting ahas, na ibabalik sa mga smuggler. Nakatipid pa yung smuggler, walang excise tax, walang then mamaya. Ganon po ang nangyayari sa ating bansa. Nakakadismaya. Okay, lately, si Mr. Speaker Palengke Boy, nag-ikot-ikot sa Metro Manila, nag-monitor sa mga presyo ng mga bilihin. Ano daw to ensure, na hindi magmahal ang mga pagkain papunta na sa Christmas season. Ganda naman yun. Kailang trabaho ba ng Speaker of the House yun? Hindi. At ito, na find out ng Speaker of the House, nagmamahal na ang presyo ng bigas. Dito sa amin, sa Cagayan de Oro, pinaka mababa na 50 pesos, napakababang quality. Pataas na yan, 60 pesos pataas. So, bakit nagmamahal? Kasi ganito na po ang nangyayari. Kung hindi smuggling, hoarding. Ang mga rice traders, ang taas ng bili nila ng palay. Walang binatbat ang ating NFA. Again, pinagmayabang ng Pangulo. In-increase daw niya ang buying price ng NFA. Magkano? 18 pesos pinakamababa, 23 pesos pinakamataas. Depende sa dryness or wetness. Halos walang farmers na nagbebenta ng kanilang palay sa NFA. Bakit? Ang mga private traders, ang mahal ng bili nila ngayon. Although, this is good for our farmers. Kasi umaabot na ng 30, 31, 32, 33 pesos per kilo of palay. So, good for the farmers, but bad for the consumers. Kasi according to itong mga farmers group na nagmo-monitor, sinasadya ito para walang stock ang NFA. So kung walang buffer rice, stock ang NFA dahil wala siyang mabili na, what's this? Palay. Ang nagko-control na ng supply, ang mga traders. Binili nila ng mahal. 32. So according to our farmers group, SINA, Greco, maraming mga farmers group, Farmers Federation of Free Farmers, nagmo-monitor. Yung 32 pesos per kilo na buying price ng palay, ang ano na yan, ang retail price, pinakamababa na 54 to 55. So, kawawa ang mamimili. Kaya may mga farmers group na nanawagan kung pwede, ibalik na naman yung price cap kasi pataas na. So, anong nagagawa ng gobyerno? Mr. President, I hope wala kayong amnesia. Ano yung sabi nyo noong SONA? July 24 ba yun? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Tuloy pa man din ang hoarding. Okay, balik tayo sa smuggling. May nabalitaan na ba tayo na big time smuggler na nakasuhan? Ako, baka ako lang ang hindi nakakaalam, baka meron na. Wala akong na-monitor. Nagmo-monitor ako palagi sa development, sa news. Wala.
hanggang ano lang, hanggang yung seizure o panghuli at nag-distribute ng 40,000 sacks of rice. After that, wala na. So, Mr. President, kung totoo po ang inyong kampanya, tulungan ang mga Pilipino, edi, mag-sample kayo. Anong sample na nag-distribute ng bigas? Hindi po yan ang kailangan naming sample. Ang sample, kasuhan, ikulong. Mga kababayan, ano sa tingin nyo? Kaya ba ng presidente magpakulong? Magkaso? I doubt so. Bakit? Yung boss ng mga alleged boss ng smuggler, special envoy to China. Paano mo kakasuhan ng smuggler kung ganyan? Hindi mo mapa-appear sa congressional hearing dahil may padrino, padrina. Kaya, ay nako, nakakaawa ang mga nasa laylayan. Ako, kahit mag 60, 70 pesos ang kilo ng bigas, hindi ako apektado. Bakit? Hindi na ako masyadong kumakain ng bigas. Magluto ang aking wife ng bigas, hinahaluan pa niya ng mais. Kaya lang ako, umiiwas pa rin. Saging, kamuti, yun na lang aking mga pagkain ngayon. Para hindi ako dependent sa rice. At mula nung umiiwas na ako sa bigas, nako, nagiging healthy body na ako, nagiging mas malakas ako. But it does not mean na wag na tayong kumain ng bigas. Kaya lang kung hirap na tayo sa presyo ng bigas, pwedeng umiwas ng bigas, kamote na lang. Magkano na bang kilo ng kamote? 25? Mahal na rin nata o mais. So, Mr. President, sana improve. Wag lang magmayabang na nag-distribute kayo ng bigas. Hindi po yun ang kailangan ng taong bayan.